beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Pisces, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kabayan. Pisces, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Paalala ko pala, mag-ingat po kayo sa mga nagpapanggap na ako. Okay? Hanapin nyo yung original na may siyang imay tarot. And then, sana, huwag kayong magpapa-scam ha. Tatandaan nyo, hindi ako nagre-ritual. Hindi rin po ako kusang nagte-text sa kahit kanino. No? Kasi merong gano'n. At may parang parang humihingi ng pera. Parang may humihingi ng pera. Mag-ingat kayo kahit sa TikTok. No? Kahit yung TikTok ko. Mag-ingat kayo. TikTokers 30. TikTokers 30 lang ang original ha. Yun lang ang hahanapin nyo. At syempre itong YouTube channel at sa Facebook. Kaya isa lang po ang ginagamit kong GCash number. GCash number or yen lang naman. Japanese yen na pera. Isa lang ang GCash number ko. Kung ano lang ibibigay ko sa inyo. Same sa description below. Yun lang po ang GCash number ko at wala nang iba akong ginagamit na GCash number. Mag-ingat po kayo sa mga scammer. Marami na ngayong scammer. Tingnan natin, Pisces. Maaaring vice versa. Energy ng person mo. Energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Ano man ang gender mo. Ano man ang edad mo. Ipasok mo yung energy mo. Tatandaan nyo, I'm only the guidance. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng buhay nyo. Gawin yung guide ng mga warning sign kung may mga lalabas man dito para magkaroon ng positive. Okay, ibig sabihin, i-ano nyo siya, kontrahin nyo siya. Pag sinabing tatamarin kayo, aba, wag kang tatamarin. Diba? Yung mga ganun. Pag may nakapag-away sa'yo, wag mong patulan. Diba? Ganun lang yun. Okay. Pisces. Uy, maybe you are dealing or relationship with a woman with blondie, gray, or white hair. Maaari ikaw ito or someone. Mga kaibigan mo, kapatid mo, anak mo, kung sino man siya. Be careful. Do not take a risk. Siguro may mga bagay na pwedeng hindi mo pag-iisipan. Maaring mawala ka sa strategy na maaring pagsisihan mo. Kaya sinasabi dito na huwag kang papakontrol, no? Kumbaga, huwag kang papasuhol. Kumbaga, sabi ng kaibigan mo, ito, gawin mo to, gawin mo yan. Huwag na huwag mong gagawin. No? Kailangan sa'yo, pag-isipan mo maigi. Yung mga bagay-bagay na yan, no? Para hindi rin ikaw mapahamak. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. You will receive a gift. Maaring may marireceive kang gift or ikaw ang magbibigay ng gift. Control your anger or you will be sorry. Ayan na. Ito na to. Okay? Ingat kayo. Huwag maging impatient. Sa nakikita ko dito, habaan nyo ang inyong pasensya. Okay? Maaaring may mga pagdadaanan kayo na ikakainis nyo. Maaaring dito sa tao na to or someone. No? Or pwede rin sa sarili mo kasi may mga bagay na hindi mo mapag-iisipan. Diba? Mountain, major challenge to overcome. Okay, may mga major challenge na pwede mo nang ma-overcome, pero yun, kung magiging impatient kayo, yun ay kung magkakaroon ka ng strategy at pag-iisipan yung maigi at magkakaroon ka ng clarity to take it action or mag-desisyon ng tama or mag-action ng tama. Okay? Maaaring sa ibang aspeto mo, mayroon. A journey, either physical or a mental. Andito ka sa sitwasyon mo na medyo magulo yung pag-iisip. Maaaring may mga iniisip ka na medyo naguguluhan ka. Maaaring nagiging makipot ang iyong daanan o hindi yung sitwasyon na habang pagtataha ka ng iyong journey sa buhay, medyo magulo yung isipan mo. No? Nagkakaroon siguro ng mga problema, may mga bagay-bagay na iniisip,
Kumbaga nandito si mountain, andyan yung challenge, no? Kumbaga nagkakaroon ng challenge sa'yo, mga bagay na naiinis ka na, naiirita ka na gusto mo lang na parang it's time to magic, parang ganun, pero wag, no? Kasi you need to be calm, maghintay ka, there's a process na nagaganap o nangyari, or kailangan mo talaga ng itama na yung mga mali, or wag ka magpa-control, o wag ka magpa-manipulate, no? Sa mga sitwasyon na pagdadaanan mo this July. Kung sino man yan, o anong sitwasyon man yan, kung ano man yung pagdadaanan mo na challenge. This July, mag-ingat kayo. Cultivation, profit, and conclusion. Dito ka lang sa sitwasyon mo na sinasabi, di ba dito, gain. Maaring dito ka sa sitwasyon mo na kailangan mo talaga na pag-isipan. O you need to be patient, control, make a strategy, try to analyze. This is the time na rin kasi na magkaroon ka ng try more to invest yourself. No? Sinasabi rin kasi with the 25 kasi is try to make it balance yung lahat ng bagay o sitwasyon mo, pera man yan, kinakain mo, iniinom mo, decision making mo, and also the 5 kasi is changes. No? Ibig sabihin, try to balance, to focus, to change. And also with the 7 kasi is ito yung sitwasyon na try to pagkaroon ka ng reflection from the past, kung ano yung mga bagay na gusto mo i-change, tanda mo, and you have a knowledge how to change. May mga bagay na need to let go, may mga bagay na need to skip, o may mga bagay na kailangang it's not, kung hindi na it's not working to you anymore yun, let it go, di ba? Focus to yourself, focus to your investment, focus ka muli to gain your power, to gain something into your life, no? Inner peace, simplicity, and meditation. Maari ba sa inyo is nag-i-start na kayo how to meditate o nagme-meditate na kayo? Iba naman sa inyo is maari you try na mag-yoga, exercise, o kaya andito ka na sa sitwasyon mo na gusto mo na magbakasyon, magpahinga, or maybe you are rest time, di ba? Sa iba sa inyo. Andito yung kinakailangan nyo siguro ng inner peace, or maybe this July is magkakaroon kayo na para mag-me time ka, ganyan. Siguro magpo-focus ka muna sa sarili mo, gusto mo muna magpahinga, gusto mo muna mag-relax, maaaring may mga ganong sitwasyon, no? Kasi sa mga pinagdadaanan mo. Siyempre, the blessing, fulfillment, well-being, and enlightenment. Sa iba dito is enlightenment to. Ibig sabihin, may mga bagay na gusto mo nang ma-overcome, or maybe may mga bagay na want to let go. O magkakaroon ka ng isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na ifo-fulfill mo. Halimbawa, gusto ko nang magbakasyon. Yan. Magbabakasyon ako. Ganyan. O kaya, gusto ko na ng ganito, ganyan, ganon. Siyempre, there's a blessing coming sa buhay mo. Maaaring magkakaroon ng mga pagbabago in life dahil nandito rin si major challenge to overcome. No? Maaring magpo-focus ka sa mga strategy mo at may mga itatama ka na at may mga didesisyon ka na this time. So, nakita ko sa inyo, yan, may mga fulfillment. In what way yung blessing, hindi ko alam kasi iba-iba kayo na pwedeng pagdaanan ng blessing. Pwedeng sa health, pwedeng sa pera, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa emotion, and into your spiritual. Siyempre, meron tayong perseverance. May mga, ito, sabi ko sa'yo, sa challenge, diba? May mga resolution. Ibig sabihin din, yung mga blessing na darating sa'yo is nasa sa'yo. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa at huwag ka lang mapanghihinaan sa mga challenge na darating into your life kasi malalakpasan at maglalakpasan mo siya. So, nakikita ko dito. Yan. Also, there's the blessing also is the abundance, sa nakita ko ito. Also, kasi ito si Lotus kasi is, beautiful things happen na pagbabago in life, and then, may mga bagay na ikakat ka na, and may mga, fruition happen situation in life. Dito. Magtalas ka sa intuition mo. Energy ni Pisces. Diba sa inyo, siguro may mga gusto na kayong, siguro want to invest something, o may mga investment kayo na gagawin. Pero wag kang agad magmadali, Kailangan sa'yo strategy. Pag-isipan mo muna maigi. Kung may mga investment ka na gagawin o decisionan, o may mga dapat kang aksyonan. Magkakaroon ka kasi ng mga pagpaplano this time sa buhay mo. Na gusto mo na aksyonan, solusyonan, gawin.
Energy ni Pisces. Ano ibig mo sabihin? Uy, yung energy mo siguro, ang nakikita ko dito, may mga iisipin ka na bagay-bagay sa nakikita ko dito. Siguro andito yung magkakaroon ka ng mga pagpaplano, idea, and then also, yun ang energy mo eh. The beginning of life, the beginning, may mga bagay ka na gusto mong aksyonan. Ganyan. Halimbawa, gusto kong magbakasyon, I want adventure, gusto kong mamundok, gusto kong mag-hiking o ano man yung sitwasyon mo, gusto kong mag-travel, may mga ganyan sitwasyon. May mga iisipin ka, magkakaroon ka ng mga idea o either creation, either idea for a project, o kaya may mga situation ka na creative or may mga gusto kang gawin eh. No? Sa nakikita ko sa iyo. Siguro sa iba sa inyo within a week or within a month or ito sa iba is 3 days, 3 weeks, 3 months man yan or 1 month to 4 weeks man, mga ganyan. Pero may mga sinasabi dito na ang energy mo kasi is may mga bagay na want to move. Ganon. Puro idea eh, puro pag-iisip. Alam mo yun? Also, opportunity to. Opportunity sa iba sa inyo. Siguro, opportunity for a travel, opportunity for something. Parang, may mga sitwasyon na iisipin mo na want to progress. May mga sitwasyon na adventurous. May mga gagawin kang preparation. May mga sitwasyon na gusto mong subukan. Gusto mong gawin. Mga ganun. May mga moving ahead ka. Yeah, moving ahead. Siguro sabihin nyo may mga bagay kayong bagong gustong subukan. May mga ganun. May mga gagawin kayo na sa iba is multiple tasking tsaka may mga multiple priorities situation happen. Yan. Baka pag-explore ka sa iba sa inyo. Pero yung positive motion happen, it's up to you to make it happen. Kasi hindi ko nakikita pa yung pagdidesisyon, pero nasa isip mo na siya. Ganito kaya gawin ko. Ganyan. May mga ganun. Anong parating kay Pisces? Anong parating po kay Pisces? This month. Also, ang nakikita ko rin dito, parang meron kang may tao kang mga bagong makikilala sa nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, love life. Love life. Yan. Baka may hinihintay ka na gusto mong bumalik o kaya handun yung paghihintay sa isang tao na nagkaroon ng distance or sa isang tao na iniisip po na maaari magkaroon kayo ng communication ng tao na to, no? Ganyan. Maaari nasa ibang baryo, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, mga ganyan. Ano yung Empress? Parating. Ano yun? Uy, Devil! Balaluga. Sandali. Ano ba si Devil? Pisces. Huwag kang masyado magtiwala. Devil. May tao ditong may taong gumagawa sa'yo. Hindi ko alam kung ikaw or someone na kakilala mo na may ability siya na gumawa. Alam nyo na yun. Meron. Ako nakikita dito. May tao kasi may dark thought sa'yo. Or may taong may dark thought sa buhay mo. Ganyan. Sana hindi ikaw. No? May taong nag-iisip
Na sana is bumalik ka? Or sana is... Pero masama yung isip niya eh. Sana ma-stagnant ka. Ma-stagnant ka, ma-stuck ka. Sana walang nagbubulong or walang gumagawa sa'yo na, kasi sabi niya, sana hindi ka maging masaya. Sana ganito, sana ganyan, sana, as in, masama yung nasa isip ko sa kanya. Ang nakikita ko dito, alam mo yung mga Latin word, ano yan, mundo, ate, word, yun, may taong naggaganon, naggagawa ng Latin sa'yo. Mag-asin-asin kayo. Mag-research kayo kung paano gagawin. Ang parating din sa'yo, meron ka isang bagay, isang sitwasyon na gusto mo ng desisyonan, pero hindi mo magagawa. Halimbawa, gusto ko na ng bagong trabaho, pero hindi mo magawa. Ganyan. Halimbawa lang yun ah. O kaya halimbawa, ayoko na dito sa relationship na to, ayoko na sa meron akong sitwasyon kasi it's more on toxic. Pero, hindi mo naman ma-let go, hindi mo ma-withdraw, o hindi ka makapag-escape. Ganyan. Parang dito ka sa sitwasyon mo na nai-stagnant ka, o nai-stuck ka, parang ano ka lang sitwasyon mo na magiging tahimik ka na lang at maghihintay na baka someday magkaroon ng malaking pagbabago. May mga ganun. Halimbawa, sa family mo, sa relasyon mo, sa trabaho mo, kung nasa ang sitwasyon ka na medyo nai-stuck ka at hindi ka nagiging masaya, yun ang nakikita ko sa iyo dito. And then, meron din ako nakikita dito na tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-move on. Maaring ikaw ito or someone into your life. Maaring magulang mo, maaring kapatid mo, maaring ikaw. Maaring kaibigan mo rin. May mga bagay na hindi ka makapag-desisyon. May mga bagay na pwede mong ikaw or someone na pinipeki niya kasi yung kasiyahan niya. Parang ipapakita niya sa'yo na masaya siya, pero deep inside, hindi siya masaya. Maaari ikaw ito or someone. May tao din ako na nakikita na hindi ko alam ikaw or someone din na, kaya ako sinasabing vice versa kasi tatandaan nyo palaging wala akong binabanggit na pangalan. Okay? Marami kasi sa inyo ang nagiging vice versa. May tao dito na someone's avoiding, either ina-avoid ka niya o ina-avoid mo siya. Yun ang nakikita ko. Ano ang dapat iwasan ni Pisces? Ano ibig mo sabihin? Okay. Iwasan mo daw ang isang sitwasyon na hindi ko naman sinasabi na makasarili ka, no? Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng tamang pakikipag-usap o tamang pakikipagkasundo o kumbaga harmony or a balanced situation. Balancing relationship, balance sa pera, balance sa trabaho, ganyan. Kumbaga, teamwork ang needed, teamwork. Kumbaga, sa pamilya mo yan, kailangan teamwork. Wag ka lang mag-isa, wag mo lang, kumbaga be open, no? Be open, hindi naman yung open na lahat ng bituka mo gusto mo nang isabihin sa kanya. Hindi naman gano'n. Yung be open lang. Be open hand. Open hand, mga gano'ng sitwasyon, no? Teamwork, and then medyo, hindi ko naman sinabi na alisin niyo yung ego niyo, pero medyo calm nga ang sinasabi, di ba? Calm. If you calm, the blessing is coming. And then, iwasan mo din ang ma-misalignment ka, no? Ibig sabihin, yung umiwas ka sa mga bagay na, halimbawa,
Itong tao na to, masama ugali na to, ayoko dito. Itong tao na to, ayaw ng kaibigan ko, iiwasan ko to. Itong tao na to, ayoko siyang kausap. Ay, wag ganun, no? Kung kailangan. Iwasan mo din na hindi ka magkaroon ng forgiveness or is not to release yourself in a pain situation or acceptance din also. Iwasan mo hindi ka magkaroon ng acceptance. Iwasan mo na hindi ka makapagsalita ng problema mo sa ibang tao kung makakagaang naman ito sa'yo. O magawag mo sarilihin. No, iwasan mo hindi ka makapag-let go. Iwasan mo yung burden. Iwasan mo rin yung hindi mo balatan yung sarili mo in a new you or na shading your old version of you, mga ganyan. Ang sinasabi dito. Repressing emotion, syempre, ang needed, no? Syempre, iwasan mo iwasan mo yung magtanim ka ng sama ng loob with someone, if ever na meron, no? O yung magtampo-tampo, iwasan mo rin. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat. Kapatid, magulang, pamilya, karelasyon, kaibigan, kasama sa trabaho. Kamusta po ang love this month? Ni Pisces. Iba sa inyo, separate, ano? Maring hindi na rin kayo nag-uusap or iba sa inyo ay wala kayong loved ones. Kumbaga, wala sa ngayon. Kasi ang love sa'yo, kasi natatakot ka, maari, or maaring may mga bagay na gusto mo munang masaya ayos. Ano yun? Masaya ayos. Che, ano ba yung visit na tong Tagalog na to? Engot talaga ako. Minsan nabubul kasi ako. Matagalog na. May mga bagay na gusto mo munang i-prepare or may mga bagay na kailangan mo munang isaayos. Diyos mayo, yun lang pala. Ano ba yan? Kaya sa ngayon, no for love yung iba sa inyo. No? Siyempre, naiisip mo rin naman, kaso hindi ganun eh. Kumbaga, nandito ka sa sitwasyon mo na pinaplano ang lahat. Kumbaga, nandito sa sitwasyon na maaring pinaplano mo or sa ngayon lang talaga is not open ka sa about sa ganun. Kumbaga, inaasa mo lang, in a divine timing, why not, diba? Kung ibibigay, kung hindi. Maaari nagkaroon sa iba sa inyo ng mga separation, syempre, hindi na kayo nag-uusap o nagkaroon na pagbablock, no, nitong tao na to, sa nakikita ko dito. Pero, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, itong tao na to, medyo kinakabahan siya sa'yo. Pero gusto niya makapag-usap, nandun siya sa situation, or maaring ikaw ito, nandun siya sa situation na paano ko ba kakausapin si Pisces? Medyo kinakabahan ako, natatakot ako, tatawagan ko ba siya, text ko ba siya, ando siya sa sitwasyon na yun. Pinag-iisipan niya yung mga bagay-bagay, nagkakaroon siya ng mga bagay na bakit nangyari to, bakit nangyari yun, ano dapat gawin, dapat ba ganito, dapat ba ganun. Nandun siya sa sitwasyon na yun, no? Sa nakikita ko dito sa kanya. Medyo nabe-burn out siya sa ngayon, hindi niya alam kung anong gusto niyang gawin o anong gagawin niya. No, na-unfocus siya kasi medyo nabe-burn out itong tao na to sa nakikita ko dito. Maari nagpaplano siya o nag-iisip siya kasi maari din itong tao na to, nag-iisip siya ng strategy kung paano kanya kakausapin muli, no? Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, ang nakikita ko sa kanya, isa sa inyo kasi maaring minsan lang kayo mag-usap itong taon na to. No, andun yung sala sa init, sala sa lamig, ang inyong pag-uusap, maaring ganon, no? Maari din na isa sa inyo ay hindi naman nagiging very open. Ganon ang nakikita ko dito. Maaring isa sa inyo ay may konting pagsisinungaling, di ba? O may mga bagay na hindi sinasabi. Yun ang nakikita ko dito. May taong bastos dito. May taong bastos, may taong bully.
May taong may bisyo. Ako nakikita dito. Sana hindi lahat. Tingnan natin ang iyong... Teka lang. Paa ko. Namamalid yung paa ko. Ang iyong health. Kamusta ang health ni Pisces? Parang may gusto kang gawin o gusto mong desisyonan pero natatakot ka. Meron ako nakikita dito. If you want to crossroad, mag-desisyon ka. You need to, kasi, harapin yung takot mo. Use your mind and intellect. If you want to crossroad, mag-go ka, mag-push forward ka, i-force mo. When it comes sa health, okay ka naman, malakas naman yung health mo. Sa nakikita ko dito, siguro lang to, more on pagod. Ako nakikita sa'yo, sa health. Siguro dahil sa dami ng trabaho mo, o kaya ang dami mo responsibilidad sa trabaho mo, maaring ganun sa iba sa inyo. Ganun, parang ang dami mo lang ginagawa o pagod lang talaga ang nakikita ko sa'yo. Pero with the strength kasi, ando ka naman sa sitwasyon mo na healthy ka naman. Siguro ang nakikita ko lang sa'yo, siguro when it comes sa health, baka magpupunta ka lang ng na magpapa-check up ka lang. Baka iba sa'yo magpapa-check up, magpapa-doktor, o magpapa-dental clinic, baka ganun lang sa nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin ang iyong job, career or work. Ay, pera pala. Sorry. Kamusta ang money ni Pisces this July? Money ni Pisces this July 2025. Ay, okay. When it comes sa money mo, sa nakikita ko to, baka this July, bigla kang gagastos. Hindi ko alam kung may pagbibigyan ka, o may tutulungan ka, o baka magpapahiram ka. Yun ang nakikita ko. This July, ang nakikita ko naman, when it comes sa money mo, o kaya, dito kasi maaari may mga celebration, kanya, may mga gathering, may mga mag-chill-chill ka, baka ganun. Ang nakita ko sa inyo. Yung sa money mo, may growth naman siya sa nakikita ko kahit papaano, yun nga lang, minsan mabilis ang labas, no, sa money mo. Kasi kung ano yung maisip mo, parang bigla siyang lumalabas. Alam mo yung mag-iipon ka sa bilang lalabas. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Niisip mo naman yung future sa nakita ko dito May pag-iisip naman. Kaso yun nga lang, minsan siguro, may mga biglaang gastusin, biglaang dapat bayaran, mga ganun. Tingnan natin ang iyong career or job. Sana wala kayong ganun kalaking problema with comes sa money. Pero dito, hindi naman ko nakikita na lahat ay naghihirap sa money. Career, work. When it comes sa career or work mo, kahit papaano naman, maganda naman siya. Kasi nandito yung may mga tao na willing to cooperate or willing na makipagtulungan sa'yo, no? Kumbaga, doon naman yung harmony when it comes sa work or career mo, you try to make it balance din naman. Nagkakaroon naman din ng growth, kumbaga, no? Kumbaga, may mga development happen when it comes sa career. So, nakikita ko dito sa'yo, magkakaroon, ang iba nga sa inyo, maaring leader kayo no? O may mga nililid kayo. Ganun sa nakikita ko sa iba sa inyo, ha? Yun. Sa iba naman sa inyo, maaring nagkakaroon kayo ng choices. Ganyan. No? Maaring iba sa inyo, nahandito kasi sitwasyon nyo na
Maring may taong tutulong sa'yo to let go to let go yung trabaho nyo ngayon. Kasi kung may mga gusto mag-iba, kasi iba dito maaring maggusto ng humiwalay o umalis sa trabaho nila at maaring may taong tutulong sa iyo or may taong makakatulong sa iyo. Babae, no, ang nakikita ko dito. Maaari naman yung iba sa inyo, may mga dapat kayong aralin, pag-aralan, or alamin, may mga ganun sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. Iba sa inyo kasi magkakaroon kayo ng mga bagong, para magti-take a risk ka na gusto mo nang subukan ito, gusto mo subukan yan, yun, may mga ganun. Sa iba sa inyo. Yun. Tingnan natin ang advice. Advice kay Pisces. Ay, ano ba yun? Okay, when it comes sa advice, ang nakikita ko sa'yo, this is a time to place your future in your hand. Magplano ka, no? You need to plan very carefully, try to analyze strategy, progress, ang mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. Huwag ka maguluhan, huwag ka mag-struggle, ang sinasabi rin dito. May mga bagay na kailangan mong balansehin. Huwag ka mag-doubt sa mga tatahakin mo sa buhay o sa mga plano mo this time. Kailangan mo lang siguro is to prepare. Kailangan mo lang siguro is magplano talaga ng maigi. And try to discover pa more yung kakayahan mo, no? Ang sinasabi dito. Need din kasi na mag-explore ka. Make a new horizon, make a new beginning. Ganun. Kasi, kumbaga, mas more kang mag-invest, more investment to yourself or need to invest more to yourself. Ang sinasabi dito. And also, tandaan mo, nasa sa'yo yung mga solution. Ang advice din sa'yo is, umiwas ka sa mga tao na want to conflict sa'yo or yung mga disagreement o mga taong galit sa'yo. Hindi ka naman pala away actually. Kumbaga, ikaw na lang din ang mag-adjust sa kanila para sa kanila. Pwede naman yun, di ba? Yan. Kumbaga, you need to find peace. Ang sinasabi dito, makipag-teamwork ka na lang, makipag-ayos ka na lang kung nakailangan, di ba? Pero nasa sa'yo yun. Ang sinasabi rin dito na kung kinakailangan din na need mo ng help with someone, humingi ka ng tulong sa kapatid mo, sa magulang mo, kung sino man yan. And syempre, tatandaan mo, always have a strategy, ano, sa nakikita ko dito. Hindi lahat ng bagay is kailangang madaliin. You need to be patient din, ang sinasabi dito. Patient, focus, and planning. And syempre, sinasabi ito, hard work, di ba? Kung walang hard work, walang mangyayari dito. And then, syempre, yung iba sa inyo may nakikita ko dito na parang may mga changes o pagkain or hindi nyo mahilig kayo kumain ng mga gulay, ganyan, o need na talaga na planuhin for a health, no, sa iba sa inyo. O kaya iba sa inyo, maaring may mga iniisip kayo na want to invest na mga related to a food. Yung mga ganun. Masakit ba likod nyo? Yun na nakikita ko. Meron din ako nakikita na hindi ko alam kung ikaw yung umalis o siya yung umalis. Something abandonment. At may nakikita rin ako na maaring may mga nawala ng buhay o namatay in the past. Arigato namaste, God bless.